Ang kwento ng 5 magkakaibigan, Part 1, ang paanyaya ng bundok. May mga bundok na tahimik lang sa mata ng tao, pero sa loob nito, may nag-aantay. Hindi ito sikat, walang pangalan sa mapa. At kung tatanungin mo ang mga taga-baryo, sa paanan nito, iisa lang ang sagot nila. Wag. 5 magkakaibigan na hindi nakinig. Sina Ping, ang laging may dalang kamera at gustong i-document ang lahat. Si Gabang, palatawa, walang takot at laging unang sumusubok ng bawal. Si Ojang, tahimik pero mapagmasid, sanay sa bundok. Si Katima, sensitibo, madaling makaramdam ng kakaiba. At si MC, ang leader ng grupo, praktikal pero laging nauuna ang kumpiyansa kaysa sa pag-iingat. Matagal na silang pinaplano ang camping trip na to, sabi ni MC. Walang signal, walang tao, perfect pang reset. Sabi naman ni Gabang, mas masaya kung may multo. Tumawa sila noon. Walang may alam na may nakikinig. Ang baryo sa paanan. Bago umakyat, dumaan sila sa maliit na baryo. Tahimik, sobrang tahimik. May matatandang nakaupo sa bangko, nakatingin lang habang dumaraan ang 5 bag. 5 ngiti, 5 buhay na hindi pa alam na may iiwan. Nang magtanong si Ping kung tama ba ang daan, dahan-dahan tumayo ang isang matandang babae. Maputi ang buhok, nanginginig ang kamay. Hindi kayo babalik, mahina niyang sabi. Tumahimik ang grupo. Marahami ang umakyat, dagdag niya. Pero ang bundok, hindi mahilig magsaoli. Tumawa si Gabang para basagin ang tensyon. Nanay, pang content lang po to. Pero napansin ni Katima, hindi ngumiti ang matanda. Tumingin lang siya sa bundok, parang may dinadasal. Simula ng pag-akyat. Habang papasok sila sa trail, biglang nawala ang hangin. Walang kuliglig, walang ibon, kahit dahon parang ayaw gumalaw. Parang nakamute ang mundo, bulong ni Ojang. Tumawag ulit si Gabang. Drama ka naman. Pero si Ping, habang kinukunan ang paligid, napansin niya ang kakaiba. Kahit maliwanag pa, madilim sa lente ng bundok. Parang ayaw magpakuha. Habang tumatagal ang lakad, mas lalong nagiging makitid ang daan. Parang sinasara ng mga puno ang likod nila. Si MC ang huling tumingin pababa at doon niya napansin, wala na ang baryo. Pagdating ng hapon, napagdesisyonan nilang mag-set up ng camp sa isang clearing. Tahimik, sobrang perpekto. Masyadong perpekto. Habang nag-aayos ng tent si Katima, bigla siyang napahinto. May naamoy kayo? Amoy sunog. Mahina pero malinaw. Baka may ibang campers, sabi ni MC. Pero si Ojang nakatingin sa lupa. Walang bakas, walang yapak, walang apoy. Biglang nagtakbuhan ang mga mata nila paitaas. Sa malayo, sa tuktok ng bundok, may munting apoy na kumikislap. Nagkatinginan sila. Hindi ba bawal mag-camp sa taas? Tanong ni Ping. Walang sumagot dahil sa totoo lang, parang walang dapat makapunta roon. Habang palubog ang araw, mas lalong lumamig ang paligid. Hindi normal na lamig, kundi yung lamig na parang may dumadaan sa likod mo. Habang nagluluto si Gabang, napansin ni Ping na parang nadadagdagan ng anino sa paligid ng apoy. 5 sila, pero 6 ang anino. Kinurap niya ang mata, nawala. Pagod lang, bulong niya sa sarili. Pero si Katima, nanginginig ang kamay habang hawak ang tasa. MC, pakiramdam ko, may mali.
Bago pa makasagot sa MC, biglang pumatay ang apoy. Walang hangin, walang ulan, patay lang. Sa dilim may narinig silang sabay-sabay, isang malalim na buntong hininga, hindi galing sa kanila. Ang unang gabi nila, nang magpasya silang matulog, walang gustong magbantay. Sa huli, si Ping ang pumayag. Habang nakaupo siya, hawak ang flashlight, ramdam niyang may nakatingin, hindi sa harap, hindi sa gilid, sa likod. Hindi siya lumingon. Doon niya narinig ang bulong. Mahina, paos, parang galing sa lupa. Ping! Nanigas ang katawan niya. Inilawan niya ang paligid, pero wala. Pero nung ibinaba niya ang flashlight, may bakal na tunog, parang may gumalaw sa ilalim ng lupa mula sa bundok. At sa sandaling yon, alam na ni Ping, hindi sila inibitahan ng bundok. Pinili sila.